Hello Aries, welcome dito sa iyong reading for month of March 2026. Or kung kailan man makarating sa iyo, no? Itong ating reading. At tayo ng mga oracle cards muna. Wait lang, madulas kasi ito eh. Wow, romance! Oh, baka may paparating na romance sa'yo or romantic encounter or yung possibility na meron kang bagong mamimit na person na maaaring mauwi sa isang romantic connection. Love is set to sizzle. The chance for romance is high for those seeking a connection. Especially if you're seeking a connection, you might find, di ba? You might meet someone na maaaring maging romantic connection. Jealousy. Oh, beware of jealous people. Hindi man nawawala yan. Sinasabi dito watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. Kung nakaka-attract ka ng romance, pwedeng nakaka-attract ka rin ng jealousy. Hindi ko lang masabi kung sa workplace ba yan or kung saan. Pero kung ikaw ay meron ng ka-connect, karelasyon, pwede namang nagkakaroon ng mga jealousy issues. Kung nagkakaroon ng mga insecurity, selusan, pwedeng ganun. Opportunities daw, ang ganda oh. Diba? Sabi ko nga may mamimit kang person. Dito sa card mo ng opportunities, may sumusulpot din dito na merong stranger na pwede kang mamit, magkusang landas ninyo, and maaaring itong stranger na to is pwedeng may dala siyang opportunity para sa'yo, or pwedeng etong person na to, stranger na to, is magdadala ng change sa buhay mo. May mga sinasabi dito na may mga paparating na exciting times, hindi lang opportunities. Meron ding plenty of action. Plenty of action means maraming ganap siguro. Plus, a special family reunion. Yan. Pwede ring magkaroon ng mga reunions. Family man yan. Or sa ibang tao na marireunite ka with. Personal riches. Small successes are likely now. Wow! So, may mga success din darating sa iyo. No? Sabi kasi dito, small successes. So, it's plural. Pwedeng hindi lang isa yung mo dito, mga success na maa-achieve mo. Small successes are likely, bigger ones are on the way. Ganda nun Aries. Personal riches. So, magsisimula siya sa mga small achievements, success, and eventually, merong mga paparating na bigger success. Mag-i-improve din pagdating sa kaperahan. Ayan, no? Mag-i-improve dramatically So, ibig sabihin, ang laki nung magiging pagbabago when it comes to financial mo. Pero, i-avoid mo daw yung mga get rich schemes. Yung mga easy, yung mga nakaka-tempt na mga mga ninja moves ba? Easy money. I-avoid mo yung mga ganun. Wala naman kasi talagang easy pagdating sa money. Kung talagang gusto mong yumaman, maging successful, wala talagang easy. Check natin when it comes to your love life. Not today.
Paradise, Girl Talk, and Photograph. Okay? Meron kasing energy ng still hurt pa rito, Aries. Etong person na to, whether ikaw yan, by the way, interchangeable yung mga energies dito. Could be your energy or energy ng person mo. Interchangeable nga eh. Pwedeng magkapalit-palit yan kung sino man yung tinutukoy dyan. And by the way, kung bago po kayo dito, ako nga pala si Purple Teen or Teen ng Teen Arcana. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. And don't forget to follow, pa-like and follow na rin po yung aking FB page. Sa mga gustong maka-avail ng exclusive or special perks sa aking FB page sa mga services ko, mag-avail na lang po kayo ng subscription po sa Purple Teen FB page, or pwede rin po kayo dong mag-avail ng storefront videogram. Dito naman sa YouTube channel ko, pwede po kayong mag-join ng membership. By the way, maraming salamat pala dun sa mga hindi umaalis sa membership ko tsaka sa subscription ko. Tsaka yung mga nagpapadala na rin po ng stars. Okay, not today. Merong energy ng procrastination. Instead na, alam mo yun, i-deal with yung mga bagay-bagay, harapin na yung mga bagay-bagay, pag-usapan, harapin yung problema dito sa connection na to, is parang pinoprocrastinate. Isa yun. Pero, kung halimbawa na nagkaroon na kayo ng, let's say, problema, nag-away kayo, pwedeng galit pa kasi eh. Galit pa yung energy dito or hurt pa rin. So, pwedeng i-expect mo na talaga na i-avoid ang confrontation, i-avoid ang meet up, i-avoid ang pag-uusap. Kasi this person is doesn't want to this person is clearly avoiding confrontation kasi nga pwedeng ayaw niyang maungkat. Isa yun. Pero pwede rin kasing may mga bagay na masakit kaya ayaw niyang mapag-usapan. Or pwede talagang sobrang galit pa, sama ng loob, kaya ayaw talagang humarap muna. Ayaw mo na makipag-usap, ayaw mo na makipagkita, alam mo yun. Nakakita rin ako ng disconnection dito since yun nga may energy ng pag-avoid. Merong energy ng past person kasi nakikita ko dito ay reminiscing sa mga photograph, sa mga love letters, sa mga photograph, memories ninyo. Hindi ko lang alam kung ikaw yan, yung nakakaalala, or yung person, yung past person na yun. Pwedeng sumasagi ka sa isip niya, or yung mga memories ninyo, or vice versa, kung ikaw man yun. Pero yung iba rito, nakikita ko parang single energy. Parang, taking time to heal and move on. Kasi yun nga kung sino man yung hurt dito, pwedeng nasa pagiging solo mode. Pero alam mo, nakikita ko may paradise dito. Kung halimbawa na hindi ka pa nakakahanap ng person mo, or nandito ka sa broken-hearted stage, nakikita ko na balang araw magiging happy ka rin. Makakahanap ka or darating talaga yung person na yan sa buhay mo na alam mo yon, na magbibigay sa iyo ng happiness na bubuo sa iyo.
or magme-mend ng iyong broken heart. Kasi parang may lumilitaw nga na may romance opportunities ka dito eh. And merong, sabi nga dyan, may mamimit kang person or stranger na, alam mo yun, maaaring maging romantic connection and person na maaaring makapagpabago ng buhay mo. Lumitaw na yun doon sa iyong mga unang cards na yan. Fortune cookie cards mo sa itaas. Basta meron ditong energy ng namimiss, nagre-reminisce about the past, mga memories, tinitignan-tignan yung mga photos. Saka may energy ng gustong makipag-usap pero yung isa ayaw makipag-usap. Yun yung mga napipick up ko. Okay? So, dumako na tayo sa iyong tarot cards. Dumako talaga eh. Dumako. Okay. Itong reading natin, disclaimer, card reading only. Ang mga ganitong card readings ay hindi tayo pwedeng mag-rely dito. Hindi ito guaranteed na totoo or magkakatotoo or hindi sinasabi talaga directly na ito yung magiging ending ninyo. Common sense card reading lang to. Pwede kayong pwede nyong enjoyin nyo lang yung panonood. Kunin nyo lang kung anong mga mapipick up nyo rito na magiging helpful para sa inyo. Of course, kung hindi helpful, huwag nyong pick upin. Hindi, huwag kayong umasa sa cards or maniwala na talagang ito yung future ninyo kasi card reading lang yan. So, i-take nyo lang siya as parang naglilibang lang kayo for entertainment na lang, parang ganun. Kung na-entertain man kayo or may napupulot man kayo ditong pakinabang at positive para sa inyo. Or helpful, sabihin na natin. Okay? So, meron ka 3 of Wands, Emperor reverse, Ace of Cups reverse, Knight of Wands, Page of Wands, and 10 of Pentacles reversed. So, may mga Wands. Pwedeng may mga Aries, Leo, Sagittarius dito. No, majority kasi ng cards mo ay Wands. At meron ka ring water na konti at konting earth. Pwedeng may Aquarius, pwedeng may Cancer, Scorpio, Pisces, or Taurus, Virgo, Capricorn. So, nakikita ko kasi dito is, kung nagpaplano ka, Aries, na umalis, specific kung mag-abroad or mag-expand ng iyong horizon sa ibang lugar, let's say maghanap ka ng opportunity sa ibang lugar, wala kasi ako nakikitang magiging successful yun during this time habang binabasa ko to base sa iyong 3 of Wands reversed. So, feeling ko lang, hindi ito yung time para alam mo yun, halimbawa, meron kang negosyo. Sabihin natin na maliit yung negosyo mo na yun. And gusto mo siyang palakihin agad. So, feeling ko lang hindi pa ito agad-agad mag-e-expand. Whether ang pinag-uusapan natin dito ay negosyo mo, career mo. Siguro mag-focus ka lang muna na palaguin kung ano yung meron dyan sa'yo bago ka mag-isip masyado ng malalayo or masyadong malalaking big leap or malalaking expansion agad-agad. Hindi sa sinasabi ko na na magandang, hindi ko sinasabing mali yon, pero kasi ang 3 of Wands mo is hindi sinasabi doon na ka muna mag-handle ka muna ng malalaking bagay. So, para sa akin, i-nourish mo muna, palaguin mo muna kung ano man yung maliit na meron ka right now. And then, gradually, mafe-feel mo naman kung pwede ka nang mag-embark on something bigger. Yun. So, focus na lang muna with whatever small that you have right now,
bago ka mag-embark on something na masyadong big scale. Okay, yun lang yung nakikita ko. Kasi feeling ko lang hindi mo yan mamamanage ng maayos. Baliktad din yung emperor mo. By the way, emperor is, the card that represents you, Aries. Feeling ko lang magkakaroon kasi ng problema kung ganun kalaki agad yung ima-manage mo. So, start small. Start small and syempre dream big pa rin pero mag-start ka lang muna sa small. Siguro yun na yung masasabi ko pagdating dun sa mga baraha na yun. Okay, some of you could encounter someone at work na may pagka-bully, may pagka-manipulative, sabihin na natin, hindi siya good boss. Kung boss man yan, kasi emperor yan eh. And if you're, aiming for, if you're aiming for promotion, feeling ko lang hindi pa ito yung promotion sa'yo kasi baliktad ng emperor mo and 3 of Wands. Pero nakikita ko na you will embark on new projects. May mga nafe-feel akong projects with the Knight of Wands and Page of Wands. Kasi something na gagawin mo eh. Kasi ang Knight is about passion, pagiging driven, taking action. Same with Wands. Kasi Page of Wands is, yung spark ng iyong curiosity, spark ng passion mo. So, feeling ko lang, when it comes to creative endeavors, mga personal goals mo, meron kang mga magagandang ma-achieve pagdating dun sa mga bagay na yun. And meron kang mga bagay talaga na, alam mo yun, gaganahan ka, sisimulan mo. Okay? Meron kang mga ipopursue rito eh. Kung ano man yan eh. When it comes to love life talaga, Aries, mukhang wala pang magandang offer sa'yo. Feel ko lang. Nandun lang yung nakita ko na pwedeng merong romantic person na ma-encounter ka or mamimit ka. Sabi dun, this person could change your life. Pwedeng magbigay siya ng excitement sa'yo, which is lumalabas dito sa iyong Knight of Wands, Page of Wands, and then yung mga 2 cards dyan sa taas. Pero, kasi Ace of Cups ito eh. It could be something na pwedeng whirlwind romance, pwedeng alam mo yun, very passionate, pero hindi ko kasi siya nafe-feel na pwedeng ganun ka-serious. Kasi baliktad yung Ace of Cups mo. Ang feeling ko lang, pwede pang magbago yung isip mo about this. Pwedeng ikaw din kasi yung mag-reject o mag-turn down dito. Kasi baliktad yung Ace of Cups. So, it could be a romantic offer, pero pwede rin hindi siya romantic na offer. Pwedeng iba. Pero meron lang ako nakikitang maaaring magbago pa yung feelings or i-turn down yung offer. Ayan Ten of Pentacles reverse. This is something na hindi siya mauuwi sa forever or pangmatagalan kasi baliktad yung Ten of Pentacles. So, feeling ko lang kung relationship yun, magiging very passionate siya, magiging very exciting siya, magiging very romantic. Pero yung sasabihin mo na magkakapamilya ka with that person, hindi siguro. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko para sa inyo. Godspeed, babush!